Tinitiyak ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na harangin ang oposisyon sa Senado ang isinusulong na Maharlika Investment Fund Bill. Sa isinagawang press conference sa Senado, sinabi ni Pimentel na patuloy nilang tututulan ang kontrobersya ng panukala kahit pa klaruhin ito ng mga proponents dahil malinaw naman na walang surplus o sobrang pondo, wala rin tuklas na bagong yaman at walang bagong source na pondo na siyang mga pangunahing dahilan kaya nagtatag ng sovereign wealth fund ang bansa. Naniniwala pa si Pimentel na malaki ang depekto sa Maharlika Investment Fund dahil hindi nga ito mapapangatiwiranan ng tama ng mga nagsusulong nito, dagdag pa ang maraming isisingit na hindi naman nakasulat ng ihain ang naturang panukala. Puro rin aniya tsorya ang pinagbabatayan sa Maharlika Fund na hindi sigurado dahil posibleng kumita at posible ring malugi ang bansa gaya lamang ng nangyari sa Norwegian Sovereign Wealth Fund. Nagbabala pa ang senador na lalo pang lalaki ang 14 trillion pesos na utang ng bansa dahil sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Maharlika Investment Corporation na mangutang para sa paiikuting pondo, pero sa huli ang tiyak naman na sasalo rito ay ang taong bayan. Dagdag pa ni Pimentel, ang Maharlika Investment Fund Bill ay hindi madedepensahan kung hindi rin talaga katanggol-tanggol at hindi rin mapapangatwiranan kung talagang wala sa katwiran at hindi pinag-aralang mabuti. Ilan lamang sa mga naging question kahapon sa unang pagdinig ng Sovereign Wealth Fund ay ang return of investment ng mga investor, komposisyon ng korporasyon, paglilibre dito sa lahat ng uri ng buwis, paghuto-ugutan ng pondo at kung saan ilalaan ang kikitain dito. Kasi ito observation lang ha. Number one, ito ba'y nabanggit ng kampanya? Hindi. Nabanggit ba sa SONA? Hindi. Nabanggit ba sa medium-term fiscal framework discussion and document? Hindi. Nakalista ba sa LIDAC priorities? Hindi. Saan galing to? Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.